sa ating mga kapatid na nandito sa ating panambahan, sa ating mga kapatid po na nasa ating Facebook Live and YouTube Live. Welcome po sa ating weekly intercede at nasa pang-5 na po ba tayo? Or pang-4 na po tayo ng ating series ng The Importance of Generosity. And as we start our devotion po, ako po ang inyong lingkod, Sis Mats po from PHA Arabia. And before we start po our devotion, may we ask everyone to keep silence and let us pray. Yes, Lord, Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, that you have provided to us, Panginoon. Lord, we are asking for your mercy, for your guidance, and also, Panginoon, Panginoon, help me, Panginoon, and override my preparations, Panginoon, na hindi ang aking sarili, hindi ang aking sariling pag-iisip, kundi ikaw, Panginoon. Lahat ng salita, Panginoon, na lalabas sa aking bibig, ikaw at ikaw lamang, Panginoon, at sa iyo lamang, Panginoon, manggagaling. Gamitin mo po ako, Panginoon, upang maihatid ko ang iyong mensahe sa aking mga kapatid nang ma-share ko kung ano po ba talaga ang gusto mong iparating sa amin. Kung paano po maging generous, Panginoon. We lift everything to you, Lord God, in your Jesus' name. Amen. Yes, everyone. Our topic tonight is the importance of generosity. Sabi nga po, 'di ba? Why is giving emphasized in Christian faith? Bakit nga ba parating ini-emphasize to sa mga Kristiyano, sa mga Christian nowadays? But before that po, let us just a recap from last week topic na or Bible verse na diniscuss ng ating kapatid na si Kuya Richard Ildefonso, which is the Matthew 19:16 verse 22 na we should be a giver and do not idle money or make it our God. And as we continue our series of the importance of generosity, alam nyo ba na yung generosity na sinasabi din ng Panginoon or gustong ituro sa atin ng Panginoon, it's not only by giving money. Na hindi lang daw tayo dapat maging generous when it comes to giving alms, giving money. God is not only teaching us to be generous in giving in terms of money, but before we start, let us ano nga ibig sabihin ng generosity? Sa ating pong next slide, according to a Hebrew word po ang generosity daw sa Hebrew word is Nathan. It means give or giving. And sabi din, according din sa Greek word, ang generosity daw means haplotes. Describes the kind of giving mentioned as sincere, generous, and without pretense or hypocrisy. And in layman's term po, sabi, or English term, generosity is to act with kindness, to be open and willing to share with others without any expectation or receiving something in return. But as I've said earlier, the generosity is not only to show nor can be proved by giving money. And sa Bible, gusto ring ituro ng Panginoon natin na yung pagiging generous hindi lang because of money. And I will focus my verse for tonight. Sa atin pong verse is the Galatians 5 verse 22 to 23. May we all read po the Bible verse for tonight. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Naalala niyo po ba yung fruit of the Holy Spirit? Ito po yung characteristic
na gusto ni God na makita sa atin o mag-manifest sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga nakakakilala na sa Kanya. Na bilang mga anak niya, gusto niya makita na maging generous din tayo when it comes to giving love, giving joy, giving peace, giving kindness, giving forgiveness, giving faithfulness, gentleness, and self-control. And sabi nga po sa Ephesians 5 verse 1, follow God's example, therefore, as dearly loved children. Diba? Our God is a giving God. He is a God of abundance. And He loves to give. He sacrificed willingly on the cross and then invited us into the fullness of life. Sabi nga ko sa Tagalog po, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at tandog sa Diyos. Di ba yung pagiging generous ni God dito na gusto niyang sundin natin siya, like follow God's example. Ano ba si God? Di ba? Naging generous siya kasi He sacrificed His life on the cross for us para matubos yung mga kasalanan natin. And sabi din po sa John 10:10. Wait, sorry. Wait lang. Ayan. Sabi sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Dumarating ang mga magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. So bilang mga Kristiyano po, darating tayo sa life natin na andyan lang kasi yung kalaban, andyan lang yung tukso. Yung tinuturo sa atin na Panginoon, maging generous tayo when it comes to loving, giving others, giving forgiveness, giving kindness, maging generous. Minsan, tinutokso tayo ng kaaway na, hindi, wag mo nang gawin yan. Na parang kung saan tayo kumukuha ng sa Panginoon, the more tayo na lumalapit sa Panginoon, the more kasi yung kalaban or kaaway na lumalapit sa atin. And dun, sinasabi nga, di ba kanina, follow God's example. We have to follow God na maging kawangis niya, maging katulad niya when it comes to giving, when it comes to generosity. Sabi din po sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and will be given to you. In Tagalog po, ngunit kung sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbad. So when you're giving daw po sa ating kapwa, for example, giving forgiveness to others, di ba ang Panginoon, He is generous when it comes to forgiveness. Na kahit makailan tayong kasalanan, He still forgives us. He still blessed us. Without, nang hindi siya nanunumbat na, pinatawad na kita. Bakit gagawin mo na naman? Most of the time, tayo pong mga Kristiyano, or tayo pong mga tao, may time dadating tayo na parang may time na manunumbat tayo na pinatawad na kita pinatawad na kita, inulit mo na naman, paulit-ulit. Pero yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon. If you will be generous in giving forgiveness, if you will be generous when loving your brethren, your brothers and sisters, doon makikita ng Panginoon, doon natutuwa ang Panginoon sa atin kasi ang Panginoon hindi siya napapagod, hindi siya nag-stop na mag-love, na mahalin tayo kahit tayo yung mga makasalanan. Hindi siya nag-stop na magbigay sa atin ng blessings kahit na minsan we're not using it wisely. Sabi din po sa Psalm 103 verse 8,
The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Si Yahweh ay mahabagit mapagmahal. Hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. 'Di ba? Sinasabi dito na ang Diyos nga sobra siyang mahabagin at mapagmahal. Paano pa tayo? Paano pa tayong mga anak niya? Na sinasabi kanina sa Ephesians 5:1, follow God's example. How can we follow God's example if we ourselves hindi tayo magiging generous, na maging compassionate, maging mapagmahal sa kapwa natin? Parang asan ba tayo bilang Kristiyano kung hindi tayo susunod sa utos ng Diyos? Andyan yung slow to anger. God is slow to anger. So dapat daw, kahit may kapatid tayo na paulit-ulit na inuulit yung mga bagay na hindi, na naiinis ka, sinasabi ng Panginoon, we must be generous, na hindi magalit, na magbigay ng patawad. Kahit paulit-ulit tayong sinaktan ng kapatid natin, we must still remember yung ginawa sa atin, yung ginawa ng Panginoon para sa atin, na He died on the cross because of our sins. Because He loves us. Dahil mahal tayo ng Panginoon. He is generous of loving, forgiving us. Kahit tayo mga makasalanan, He still blessed us, He still He still guide us, protect us always. Kaya nandito tayo ngayon po. Kaya lahat tayo nandito, kung nasan man kayo ngayon, that is because of the generosity of our God. And sabi din po sa 2 Corinthians 9:8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, He will abound in every good work. As you can see, highlighted po yung tatlong all. Hinighlight ko yung all. Kasi, ang Panginoon po, hindi siya namimili kung kanino siya magbibigay ng patawad, kung sino yung mamahalin niya, kung kanino siya magiging mabait, kung kanino siya magbibigay ng blessings. Hindi sinabi ng Panginoon na, kasi ito, si Kuya Mando, mabait siya. Siya lang yung bibigyan ko ng blessings. Tapos, si Kuya kasi makulit siya, hindi ko siya bibigyan ng Hindi sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa ating sinabi ng Panginoon sa Bible na, and God is able to bless you abundantly in all things. Meaning, tayo daw pong mga Kristiyano, we must be abundantly giving or be generous daw po sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Hindi daw tayo mamimili kasi ang Panginoon hindi siya namili. Hindi siya namili na magbigay ng kung anong meron tayo ngayon. We don't deserve everything what we have right now. Kahit ako po, hindi ko deserve. But because God is so gracious, our God is so compassionate, and He is generous. Yung tinatamasa ko, sobrang thank God. Sobrang thankful po kasi He's very generous to me despite of me being a sinful child. Sabi ko nga, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa dapat ay magbigay ng ayon sa pasya. Maluwag sa kalooban at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganayin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So kung magbibigay po daw tayo, wag daw po tayong mamimili. Wag tayong mamimili kung sino yung bibigyan natin. Wag daw tayong magbibigay ng hindi bukal sa kalooban natin. Kasi hindi nakakalugod sa Panginoon kung hindi bukal sa kalooban, kung mamimili tayo ng binibigyan. Kasi ang Panginoon walang pinipili sa atin.
Dahil alam ng Panginoon kung anong kailangan natin kahit hindi natin hinihingi sa Kanya. Alam ng Panginoon kung ano yung kulang sa atin. Alam ng Panginoon lahat ng ginagawa natin. At alam ng Panginoon kung naghihirap tayo. Na minsan hindi natin sinasabi, bagkus ang Panginoon, hindi pa natin hinihingi, binibigay na niya. Sabi nga po sa Romans 5:20, the law was brought in so that the trespass might increase. But wherein sin increased, grace increased all the more. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumasagana kagandahan loob ng Panginoon. May mga bagay kasi, ako po guilty, na parang minsan sabi ng Panginoon, matuto ka magpatawad. Before, sobrang tigas po ng puso ko when it comes to giving forgiveness. But when I become a Christian, sobrang parang, sabi ko, ay, mamimili ako ng hindi patatawarin ko siya, pero siya hindi. Kasi parang, ang Panginoon hindi kasi siya namimili ng patatawarin eh. Diba po? Lahat tayo pinatawad niya by dying on the cross. Because He died on the cross, nawala yung mga kasalanan natin. He forgive us. Our generosity in giving is a demonstration of God's character and a response to what He has done for us. Christians are light to the world as we become more and more who God has called us to be, more like Him. Through the process of sanctification, we reflect God more and more. We become more loving, more gracious, and yes, more giving. Because God is generous, we are also called to be generous. Generosity is not only points others to God, it is an appropriate response to what God has done for us. Sabi nga po dyan sa Matthew 5 verse 14 to 16. You are the light of the world. A town built in a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and give its light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, so that may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ang linaw po doon sinabi na in the same way, instead, they put it on the stand and give light to everyone in the house. And let your light shine before others. Hayaan mong ipakita mo sa mga tao kung ano yung tinuturo sa Panginoon, ng Panginoon sa atin, na mag-manifest sa atin dapat yung characteristic ng fruit of the Holy Spirit bilang Kristiyano, bilang nakakakilala sa Kanya. Kasi, ang hirap naman pong sabihin na, I'm a Christian, pero hindi nakikita yung characteristic na gusto ni God sa atin. I am a Christian, pero hindi ka marunong magpatawad. I am a Christian, pero hindi ka marunong magmahal. I am a Christian, pero hindi ka compassionate sa kapatid mo. I am a Christian, pero hindi ka mabuting kapatid. 'Di ba po? Ang hirap paniwalaan na Kristiyano ka, 'di ba? Parang sakit po sabihin, ay, Christian pala siya. Pero bakit ganun siya? Madaling sabihin po na, yes, I am a Christian. Pero ang tanong, anong Christian ka nga ba talaga? Christian ka nga ba talaga in a way na nagma-manifest ba sa'yo yung characteristic na tinuturo na gusto na makita ng Panginoon, which is the fruit of the Holy Spirit. Sabi po sa Luke 12:48, but the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. For everyone who has been given much, much will be demanded, and from one who has been entrusted with much, much more will be asked.
Because we have been freely loved. Now, and we now love others. Sabi po sa John 13:34, wala sa slides po. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon. Magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami. At ang pinagkakatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin lamang ng lalong marami. Diba parang ang linaw po na parurusahan lamang yung magaan na nagkulang. Pero, sasabihin, yung parang tayo pong mga Kristyano, madaling, sabi ko nga po kanina, madaling sabihin, madaling ipamahagi sa lahat ng tao na I am a Christian. Pero kailangan patunayan mo. Patunayan natin maging Kristyano kasi, di ba po sabi, kung nakakakilala ka na sa Panginoon at binago ka ng Panginoon, iba na yung noon. Parang ako po, iba na yung Mats noon, iba na dapat yung Mats ngayon. Iba na yung character mo noon sa ngayon. Let the characteristic or the fruit of the Holy Spirit manifest in you as a Christian throughout your journey sa pagiging Kristiyano. Sabi po sa John 13:14, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you one love another. Isang bagong utos ang binigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Yun, ang linaw po ng sinabi na love one another. Love one another, tapos mamaya makikita natin, nag-aaway sila. Tapos, pagtalikod ng isa, chismis si isa. Sabi ng Panginoon, kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. At kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilalang ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Sa akin po, masakit sabihin na, Christian pala yan. Tapos, sasabihin ng ibang tao, Christian pala yan. Dapat makita ng tao na may nagbago sa'yo bilang Christian. Kasi alam ng masasabi ng mga tao, may nagbago sa kanya. Christian na nga siya. Binago siya ng Panginoon. Madali kasing sabihin na binago ako ng Panginoon. Pero paglabas ng simbahan, nagsisimba ka every Friday, Sunday. Tapos paglabas ng simbahan, pagkatapos ng mga gawain, ano nang ginagawa mo? Chismis dito, away dito. Di ba po, parang hirap mapaniwalaan na paano nga naman masasabi na alagad ka ng Panginoon at hindi nakakalugod sa Panginoon kung gagawa tayo ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Kung maalala niyo po yung the parable of the unmerciful servant. Ito po yung tungkol sa lingkod na hindi marunong magpatawad. Sabi po, babasahin ko lang, yan po yung Matthew 18, verse 21-35. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, sabi niya. Hindi 7 beses, Pedro, kundi 77 ulit na 7. Diba? 70 times 7 daw tayong dapat magpatawad, sabi ng Panginoon. So kung nagkasala yung kapatid mo, ilang beses mo ba siyang dapat patawarin? Ano mang sinabi ng Panginoon when it comes to giving forgiveness? Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ng kanyang mga alipin. Ito pong the parable of unmerciful servant. Ang hari po ay pinatawag lahat yung mga servant niya. Tapos mga alipin niya tungkol sa mga utang. Nang sinimulan ng hari na magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Pero dahil
siya'y walang may bayad, inutos ng hari na ipagbili yung alipin na yun, pati yung kanyang asawa at mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makapagbayad. Ngunit ang ginawa nung servant niya, or yung alipin niya, sabi niya, patawarin niyo po ako. Lumuhod siya dun sa harapan ng hari. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Ang sinabi niya, bigyan niyo pa po ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa naman sa kanya yung hari, kaya siya'y pinatawad. Diba? Milyong-milyong yung utang sa kanya. Milyon-milyon yung utang. Pero ang ginawa ng hari, hindi na siya siningil, hindi na siya pinagbayad, bagkus pinatawad siya. Tapos hindi na siya pinakulong, bagkus pinalaya siya. But this servant na pinatawad niya, ay may nagkakautang din sa kanya. Ang ginawa niya naman, sinabi niya, "Oh, ikaw, may utang ka sa akin. Magbayad ka ng utang mo." Ngunit yung nagkakautang sa kanya, lumuhod din at nagmakaawa. At sinabi, bigyan mo pa ako ng panahon, babayaran kita. Ngunit alam niyo ba kung anong ginawa nung alipin? Sinabi niya, ang ginawa niya, hindi siya pumayag. Sa halip, pinakulong niya pa yung nagkakautang sa kanya. Nang nalaman yun ng hari, sumama yung loob sumama at nagalit yung hari. Kasi, at pinatawag siya. Sabi ng hari, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat ganun? Hindi ba dapat ganun ka din sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng Ama. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi nyo taos-pusong patatawanan ng inyong kapatid. Di ba po, dito sa parable of unmerciful servant, pinakita it's a reminder to us ni God na when it comes to forgiveness, hindi daw tayo dapat mamimili. Dapat magkaroon daw tayo ng character nung king. Na despite of kahit anong grabe nung sakit, nung hirap, or nung pasakit nung binigay, or nung kasalanan na ginawa sa atin ng kapwa natin, we must be gracious and merciful dun sa nagkasala sa atin. At wag daw nating tularan yung servant, yung alipin na hindi man niya inisip na kung ano yung ginawa sa kanya nung hari. Sana ganun din yung ginawa. Which is yun yung sinasabi sa atin ni God. Bilang Panginoon nyo, mabuti akong Ama. I am merciful. Sabi nga doon sa Galatians, diba? God is loving. God is kindness. God is... Dapat makita daw sa atin yung karakteristik na yun. Which is dito sa the parable of unmerciful servant, hindi nakita ng Panginoon yung karakteristik na yun doon sa alipin. Bagkus, gumawa pa siya ng masama sa kapwa niya. Sabi nga po doon sa Acts 20:35, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words of the Lord, Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. Diba po? When one person gives freely to another, the recipient often passes forward the gift. In the Christian life, the impetus is much greater. Jesus taught us that is more blessed than to give. It is more blessed to give than to receive. Mas nakakaluwalhati sa Panginoon yung nagbibigay. Kesa yung hindi ka na, magbibigay ka pero hindi ka nag-aantay ng anumang kapalit. Na sa lahat ng pagkakataon, ipinapakita ko sa inyo, yung pinapakita ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng mga ganitong pagtatrabaho, ay dapat yung tulungan ng mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoon ni Jesus na hindi na hinahigit na pinangpapala
ang nagbibigay kaysa tumatanggap. 'Di ba? Kung tayo daw po sa maging generous daw tayo when it comes to giving. Hindi daw tayo dapat mamili. Hindi daw tayo dapat ano, hindi tayo dapat yung nagbibilang. Oh, tinulungan na kita no isang araw eh. Tapos tutulungan na naman kita ulit. Tapos tutulungan na naman kita. Hindi siya nakakalugod sa Panginoon. Kasi sabi nga po, 'di ba? Higit na pinagpapala ng Panginoon ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Meron din po yung kay Elijah and the widow at Zarephath. Ito naman po yung sabi sa 1 Kings 17:7 verse to 16. Ngunit nang dumating ang panahon ng tagtuyo at natuyo rin ang batis, pinapunta si Elias sa Sarepta. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga si Elias doon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niyang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya doon sa babae, maaari po ba akong makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Sinabi niya sa babae, maaari po ba makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha ng pahabol niyang sabi niyang, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Pero sumagot yung babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos na wala kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi naman ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit, ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay, pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ng takdang araw, na papatakin na ni Yahweh ng ulan, papatakin na ni Yahweh ang ulan. So, ginawa nung babae or nung byuda yung utos ni Elias. At hindi naubos yung pagkain sa tapayan. Hindi rin naubusan yung mag-ina ng pagkain ng maraming araw. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan. Tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamagitan ni Elias. So dito, not only yung giving, parang pinaalala dito ng Panginoon na kung tutulong ka, huwag mong isipin na mawawalan ka. Kasi kung naniniwala ka sa Panginoon, na Diyos natin lahat, God is a provider. He is generous. Sinabi ng Panginoon dito ang linaw na sabihin mo, magluto ka, humingi ka, at wag mo isipin na mawawalan ka kasi the more you give nga, 'di ba? The more that God will bless you. God's character in the word, it results increased faith for us. When we are willing to give, we declare that our faith does not depend on material possessions. Pag magbibigay daw tayo, wag daw nating isipin na mawawalan tayo. Kasi hindi naman padadala ng Panginoon, hindi aksidente na lalapit yung kapatid mo sa iyo at manghihingi ng tulong. Kung hindi sinabi ng Panginoon, kung hindi siya inadya or hindi siya plinano ng Panginoon. Instead daw, we show that our faith is in God, who is always faithful to provide. Christians are giving
or generous people. And in giving, we lose nothing. Wala pong mawawala sa atin kung magiging generous tayo na magbigay. Kasi kung naniniwala tayo na God is our great provider, God is loving, magmahal tayo ng kapwa natin, magbigay tayo ng forgiveness. Kung ang Panginoon nga pinatawad tayo, bakit hindi natin magagawang magpatawad? Kung ang Panginoon binibigyan tayo ng blessings, ng possessions na meron tayo, pero sinasabi po, huwag daw tayong magdepende sa mga possessions na meron tayo. Money, luxuries, lahat tayo pag umalis tayo sa mundong to, hindi natin yan madadala. Ang dadalhin lang natin yung sarili natin. At aharap tayo sa Panginoon, hindi naman nasabihin ng Lord, pasukin mo po ako. I have this, I have that. Pero tatanungin ng Panginoon sa'yo, anong ginawa mo sa lupa? Anong ginawa mo sa lupa at sa kapwa mo? Sabi po sa Luke 6:38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over. We will be poured in your lap. For with the measure you use it, be measured to you. As Bunyan wrote, a man there was, though some did count him mad. The more he cast away, the more he had. When we give, we empty ourselves in order to be filled again by God. Give, it will be given to you. A good measure pressed down. Na sinabi po, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik liglig at umaapaw. Umaapaw pa at ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. So nakikita ng Panginoon kung ano daw po yung binibigay natin sa kapwa natin, kung ano yung binibigay natin para sa Kanya. Mas ibe-bless ng Panginoon, mas narinig ko po yung salita na mas ibe-bless ka ng Panginoon ang taong may pusong mapagbigay. Mga kapatid, we are all called to imitate God. Characteristic of God doesn't mean that we have to be like Him, like omnipresence, omnipotent, and omniscience, or to be holy, because there is only one. Siya lang yung holy. Siya lang yung tanging siya lang yung omnipresence, omnipotent, and omniscient. But God is just. Our God is loving. God is compassionate. God is gracious. God is gracious. God is kind, merciful, faithful, patience, and long-suffering. So, God, by His nature, is a holy good. His goodness is unmatched. And because of it, we can trust Him. The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. In His goodness, God always has our best interests at heart. We know that all things work together for good for those who love God, who are called according to His purpose. Sabi po sa Romans 8:28. Everything God does is an expression of goodness and designed to benefit His people. Di ba po, ang Panginoon nating sobrang generous siya. Napaka-generous niya sa pagmamahal, sa magiging compassionate. Generous siya sa pagiging mahabagin, maawain, pagbigay, merciful. Sobrang faithful siya sa promise niya.
Kahit tayo madalas unfaithful po sa Kanya, nagiging unfaithful na tayo. God holiness is unequaled. There is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. There is no stain of evil or impurity in God. Because God is light. God is our light, and in Him, there is no darkness at all. Di ba po? Minsan nakakaramdam tayo na parang mag-isa na tayo. Minsan may time mararamdaman natin, wala man lang tumutulong sa akin. Wala man lang nakakaalala sa akin. Pero hindi, ang Panginoon parati po siyang nandyan sa atin. Kailangan lang natin talaga lumapit sa Kanya. Another defining characteristic of God is His righteousness, meaning He exists in a state of moral perfection. God presented Christ as sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. Hindi niya demonstrate yung righteousness because in His forbearance, He had left the sins committed before unpunished. He did it to demonstrate the righteousness at the present time. So as to be just, the one who justifies those have faith in Jesus. Loving, compassionate, gracious, kind, and merciful are all central descriptions of the character of God. Yung sobrang maawain, sobrang mahabagin, yun yung mga gustong makita sa atin ng Panginoon. Sabi nga, we are all called to imitate God. Paano makikita yung, paano masasabing imitate God kung hindi ka marunong magpatawad? Hindi ka, kahit pa ulit-ulit na nagkakasala sa'yo ang kapatid mo, we have to be generous. Sabi nga po, di ba kanina dun sa ilang beses daw po tayo magpapatawad sa kapwa natin? 70 times 7. Kayo na po mag-compute. hindi pa ako magaling sa math. Pero, di ba? 490 daw po. Di ba? Ilang araw lang meron ang isang taon. Ilang days ang meron ang isang taon. Sobra-sobra pa. So, ang Panginoon sinasabi sa atin na tini-remind tayo, matuto tayong maging generous. Not only in forgiveness, but also, kasi hindi ka makakapagpatawad ng buo sa puso mo kung hindi ka marunong magmahal din. We have to be generous in loving others. Kahit sabi mong kaaway mo pa yan, kahit kasumpa-sumpa, kahit anong sama na nang ginawa sa'yo, we have to be generous na mahalin yung kapwa natin at magbigay ng patawad. Kasi mas nakakalugod at mas binibless ng Panginoon kung magbibigay ka ng bukal sa kalooban mo. Kaya sabi nga po kanina, di ba, sa Ephesians 5 verse 1, follow God's example, therefore, as a dearly loved children. God's example is what? He is loving. He is kind. We have to imitate Him. He is just. So, bilang mga Kristiyano daw po dapat makitaan tayo ng characteristic na yun, mag-manifest sa atin. Yung pagiging generous, hindi lang dahil, yung pagiging generous daw po, hindi lang para sa pera. Bagkus yung mga characteristic na to, na dapat mag-manifest sa atin. Maging generous tayo sa pagmamahal, maging generous tayo sa maawain, maging generous daw po tayo sa pagpapatawad, maging kindness. Na yun po yung sinabi sa Galatians 5:22-23. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace,
forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Newly transformed people produce something special with their lives. Kung binago po, kung sinasabi natin na binago tayo ng Panginoon, dapat makita sa atin yun. Hindi lang sinasabi na mabait ako. Ang bait-bait ko kaya. Pero ang tanong, nakikita ba ng mga na ibang tao na mabait ka? Matulungin ako. Tinutulungan ko si ganito, pero nakikita ba ng tao? Dapat hindi ikaw yung magsasabi sa sarili mo. Hindi ikaw yung magsasabi sa ibang tao na mabait ako. Bagkot hayaan mo yung ibang tao na magsabi sa'yo, ito, may iba sa kanya. Hindi na siya yung tulad nung dati. Hindi na siya yung tulad nung taong nakilala ko noon at iba na siya ngayon. It means the Lord is transforming you, or the Lord is changing us bilang mga anak niya. Dapat makakitaan tayo ng pagbabago bilang mga Kristiyano. The Holy Spirit spontaneously and creatively produces this kind of fruit in us. Sabi sa Galatians 5 verse 22 to 23. The Spirit generates these character traits in us because we are becoming more like Jesus, who perfectly modeled them. When Christ controls us, they grow and flow from us naturally. Hindi daw natin makukuha yon by trying to get them without this help. Hindi natin hindi natin makukuha yung pagbabago kung sasabihin lang natin or hindi tayo hingi ng tulong sa Panginoon. Siyempre, magbabago tayo kung hihingi din tayo ng tulong sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo po ang puso ko. Sabi nga po, narinig ko sa isang message ni Pastor Marvin that, wag mong hingin sa Panginoon, huwag mo ipag-pray sa Panginoon na, Lord, baguhin mo ang taong to. Bagkus ang hingin mo sa Panginoon, Lord, baguhin mo ang puso ko, baguhin mo ako, Panginoon, para maintindihan ko yung sitwasyon ng taong to. Kasi, ang Panginoon, alam niya po lahat ng laman ng puso natin. Hindi natin, or wala tayong karapatan sa Panginoon na utusan siya na, Lord, baguhin mo nga po yung taong to kasi napakasama niya. Napakatigas ng puso niya. Bagkus, ang hingin daw po natin sa Panginoon, Panginoon, baguhin mo ko nang naaayon sa kagustuhan mo. When it comes to especially, katulad na lang po yung sa forgiveness kanina. Panginoon, turuan mo ako magpatawad. Turuan mo ako magpatawad ng bukas sa kalooban ko. Kasi mahirap magsabi ng, sige na, okay na tayo, pinapatawad na kita. Pero still, meron kang tinatagong galit sa puso mo. When Christ controls us and grow and flow from us naturally, if we want the fruit of the Holy Spirit to grow in us, we must live in close union with Christ. Ang linaw po, di ba? We must grow, we must live. Mamuhay daw tayo na malapit at malapit sa Panginoon. Kasi hindi natin makukuha, hindi natin maano yung fruit of the Holy Spirit if hindi tayo lalapit sa Panginoon, if hindi daw tayo tutulong sa Panginoon. Paano tayo lalapit? We must submit to Him. We must surrender. We must know Him. We must love Him. We must remember what God did to us on the cross and imitate Him. As a result, we will fulfill the intended purpose of the law. Ano daw po yung law? To love God and our neighbors. To give a generous love. Maging generous daw tayong magmahal ng kapwa natin. Kahit hindi siya kaibig-ibig. Kasi hindi po tayo kaibig, pero minahal tayo ng Panginoon. Sabi nga po, di ba sa John 3:16, For God so loved the world that He gave us His only Son, that whoever believes in Him will not be perished but have everlasting life.
Ang tanong po is, which of these qualities or characteristic of the Holy Spirit do you most want the Spirit to produce in you? Which of these qualities do you most want the Spirit to produce in you? Alin daw po dito yung gusto mong magkaroon ka or makita sa'yo? Di ba po? Ang bunga ng banal na espiritu ay direktang kasalungat ng mga gawa ng laman ang haya, sorry po. Ito pala. Ang buhay daw po ng Kristiyano ay isang laban ng makasalanang kalikasan at laman, kalikasan ng laman at bagong kalikasan na ipinagkaloob ni Kristo. Bilang mga tao po na bumabagsak sa kasalanan, tayo ay nakabilanggo sa ating lupang katawan na nagnanasa ng mga kasalanang gawa. So, bilang mga Kristiyano po, kailangan nating nasain na lumapit sa Panginoon. Kailangan nating isipin na lumapit tayo sa Panginoon para malaman natin paano ba maging generous when it comes to love. Paano ba maging generous sa magkakaroon ng joy, peace, forbearance. Sinabi po na lumapit lang tayo sa Panginoon. At doon natin makikita kung ano ba talaga yung dapat niya ituro sa atin. Kasi mas pinagpapala po ng Panginoon ng taong mapagpakumbaba. Wherein, malalaman natin, aamitin natin sa Panginoon na, Panginoon, kailangan ko ng tulong mo. Tulungan mo po ako, Panginoon. Ang hirap po, Panginoon, na magbago. Pero, Panginoon, I surrender everything to you, Lord God. Help me to change. Sabi nga po ni John Wesley, do all good you can, by all means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as you ever can. Gumawa tayong ng mabuti sa lahat ng oras. Sa kahit kanino, hindi po tayo dapat pumili kasi ang Panginoon, hindi siya namili kung sino yung patatawarin niya at hindi siya namimili kung sino yung mamahalin niya. We have to do good and give everything to the person, especially po yung mga nangangailangan. Pero hindi sinasabing mamimili ka nung bibigyan mo, hindi sinabi ng Panginoon na pipiliin mo yung tutulungan mo. Kung kaya mo pong tumulong, kung kaya mo pong magbigay ka po. Magbigay daw po tayo. Sabi, remember, when you leave this earth, you can take with you nothing that you have received, only what you have given. Parang, ang sarap pong isipin na aalis tayo sa lupang ito nang maiiwan tayo. Sabi nga po, ano yung iiwanan mong dito sa lupa pag bumalik na tayo sa Panginoon. All our possessions, hindi natin po matatangay yan pagharap sa Panginoon. Kahit anong yaman mo, kahit anong dami mong ipon, kahit anong klase kang estado ng buhay meron ka. Kung hindi ka marunong magpatawad, kung hindi ka marunong magbigay ng tunay hindi ka marunong magmahal ng kapwa mo, you are not generous to love, to give forgiveness. The character of the Holy Spirit, if those will not manifest to us, baliwala po kung anong meron tayo ngayon. Umalis tayo dito, meron pong sinabi na, ano yung iiwanan mong legacy? Dito pa lang po, kahit dito sa Saudi, ito pong Saudi, hindi siya permanente sa atin.
We are blessed by God. Nadalin tayo dito. Bilang Kristiyano, ano pong magiging legacy mo pag umalis tayo dito? Bumalik tayo sa Pilipinas, kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Anong magiging legacy natin sa Pilipinas at sa pamilya natin? Ano yung maiiwanan nating legacy? Ano yung gusto mong iwanan sa kanila o sa mga tao dito na maalala kanila na, si Mats. Ito, gusto niyo po ba, pag nawala tayo dito, ang maalala sa atin na ay, si Mats yan. Itong klaseng ganito, ganyan, ganyan. Di ba po? Parang tayo na nakakilala sa Panginoon, we have to manifest the fruit of the Holy Spirit. We have to imitate God. Kasi the moment that we, sabi nga po, di ba, yung Christian, hindi lang siya title. Hindi lang po siya title sa ating mga Kristiyano. Kasi ibig sabihin, ang Christian po is, you are declaring and you're claiming that we are a new creation of God. That we are transforming by God. As we continue po our devotion, let us pray. As we close our devotion, let us pray. Lord, Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord God, for teaching us, for reminding us, Panginoon, na we have to be generous, not only by giving money, not only by terms of money, but we must be generous in all our ways, at all times, Panginoon. Thank you, Lord, for loving us, and also for forgiving us, Lord God. Lord, we know that hindi namin deserve, Panginoon, kung anong meron kami, but because you are generous, Panginoon, and you're teaching us to do the same way. Sa lahat ng oras, sa lahat ng Panginoon. Lord, help us to be generous, Panginoon, sa aming kapwa, sa aming kapatid. And we are asking for forgiveness, Panginoon. Thank you, Lord God, for your blood and for your life. Continue, Panginoon, to change us, that we may imitate you, Lord God, to be like you. Para po sa oras at araw ni kayo dumating, datnan mo po kaming tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.
Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Okay, again, we will post po sa ating group chat yung ating po mga prayer points for tonight. At patuloy nga po na samahan nyo kami next week para po sa huling devotion about generosity. And tomorrow, meron tayong panambahan sa online at sa offline at around 10 o'clock in the morning. Kita-kits tayo mga kapatid. Samahan nyo kaming manalangin. At sa gabing ito, ating pong wakasan ang ating gawaing ito sa isa pong uh, huling panalangin. Let us pray. Heavenly Father, we thank you sa linaw, Panginoon, at encouragement ng iyong mga salita na ginamit po si Ate Mats to deliver the message. We thank you, Father, for your kindness, your goodness, at salamat po dahil you are reminding us to imitate you, O God, and praying that ang banal na Espiritu, ang bunga ng Holy Spirit ay mag-manifest sa bawat isa at matutunan namin, Panginoon, na kami ay magkaloob din, magbigay ng mga pagpapalang ito sa aming mga kapwa. Lord, be it forgiveness, be it in cash, be it, O Lord, yung good work, at anuman ito, Panginoon, turuan, at samahan mo po kaming gawin namin ito upang maluwalhati lamang ang iyong pangalan. Muli, samahan mo po kami sa aming pong gawain bukas. Kaya din naman sa mga kapatid namin na pauwi po ng trabaho, ingatan mo po sila. At sa gabing ito, Panginoon, sa iyo po lamang ang lahat ng papuri, sa iyo lamang po ang lahat ng pasasalamat. At sa mga kapatid na nakasama namin sa intercede na ito, Lord, bless them as well. Abutin mo po, Panginoon, ang mga panalangin ng mga kapatid kong ito at patuloy nga po na samahan at turuan kami na palaging umasa po sa iyo. Sapagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ay makapangyarihan, and we thank you, Father, sa lahat ng ito. Bless this night. In Jesus' name we pray. Amen. Again, mga kapatid, maraming salamat po. Kita-kits tayo bukas. God bless. Ako po si Brother Marvin ng Potter's House of Arabia. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good night.